Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, church, at ating pong mga kasama sa online. Ayan, tayo po'y tumayong lahat, tayo po'y mag-aawitan. Awitin po natin, glory to His name. Amen. Ready now, sing. Down at the cross where my Savior died, down for the cleansing from sin I cried. There to my heart was the blood of light. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. Here in my heart was the blood of light. Glory to His name. I am so wondrously saved from sin. Jesus so sweetly abides within. There at the cross where He took me in. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. Here in my heart was the blood of light. Glory to His name. Oh, precious fountain that saved from sin. I am so glad I have entered in. There Jesus saves me and keeps me clean. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. Here in my heart was the blood of light. Glory to His name. Come to this fountain so rich and sweet. Cast thy poor soul at the Savior's feet. Launch in today and be made complete. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. Here in my heart was the blood of light. Glory to His name. Amen. The Comforter has come. Oh, spread the tidings round wherever man is found. Amen. Ready now? Sing. Oh, spread the tidings round wherever man is found. Wherever human hearts and human moves abound. Amen. Proclaim the joyful sound. The Comforter has come. The Comforter has come. The Comforter has come. The Holy Ghost from heaven, the Father's promise came. Oh, spread the tidings round wherever man is found. The Comforter has come. Ladies, sing till the echoes fly. Amen. And all the saints above to all below reply. In reign of endless love, the song that ne'er will die. The Comforter has come. All together now. The Comforter has come. The Comforter has come. The Holy Ghost from heaven, the Father's promise gain. Oh, spread the tidings round wherever man is found. The Comforter has come. The long, long night is past. The morning break at last, and hush the dreadful wail and fury of the blast. Amen. Sing on. The day advances fast. The Comforter has come. The Comforter has come. The Comforter has come. The Holy Ghost from heaven, the
tidings rounds. Wherever one is found, the Comforter has come. In the sweet by and by, amen. There's a land that is fairer than day, and by faith we can see it afar. Ready now, sing. There's a land that is fairer than day, and by faith we can see it afar. For the Father waits over the way to prepare us a dwelling place there. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. We shall sing on that beautiful shore. Amen. Melodious song of the blessed, and our spirit shall sorrow no more. Not a sigh for a blessing of rest. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. And last verse, to our bountiful Father above, we will offer the tribute of praise for the glorious gift of His love and the blessing that hallowed our days. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. Amen. For our last song, God wants to hear you sing. Amen. Their chains were fastened tight down at the jail that night. Ito pong kwento na to ay yung karanasan nila Apostol Pablo. Amen. Nung sila'y nakakulong, di ba, ginagawa nila yung ministeryo ng Diyos. Pero dahil sa mga taong gustong alisin yung salita ng Diyos sa atin or sa kanila, yung kanilang pinapahayag na salita ng Diyos, ikinulong sila Apostol Pablo. Pero kahit na gano'n, nakakulong sila, sabi nila, God wants to hear you sing. Amen. Ready now, sing. Their chains were fastened tight down at the jail that night. Still Paul and Silas would not be dismayed. He said it's time to lift our voice. Voices stood. Amen. Let's prove that we will trust Him, come what may. God wants to hear you sing when the waves are crashing around you, when the fiery darts surround you, when despair is all you see. God wants to hear your voice when the wisest man has spoken and says your circumstance is as hopeless as can be. That's when God wants to hear you sing. Second verse now. He loves to hear our praise on our cheerful days. The pleasant times outweigh the bad by far. But when suffering comes along and we still sing Him songs, that is when we bless the Father's heart. God wants to hear you sing when the waves are crashing around you, when the fiery darts surround you, when despair is all you see. God wants to hear your voice when the wisest man has spoken and says your circumstance is as hopeless as can be.
around you, when the fiery darts surround you, when despair is all you see. God wants to hear your voice when the wisest man has spoken and says your circumstances as hopeless as can be. That's when God wants to hear you sing. Amen. Manatili po tayo nakatayo. Tawagin po natin ang ating pastor. Amen, amen. Tayo po ay mananalangin. Ama naming Diyos, salamat po ng maraming marami sa gabing ito na nadidinig mo ang awit ng aming puso, ang awit ng aming mga labi upang purihin ka. Wala pong katulad, wala kang marapat na katapat sa aming puso. Natutunan naming ikaw ay sambahin, dakilain, unahin, parangalan sa aming buhay at wala pong maging kagaya mo sa aming puso na ikaw ang magiging pinaka-korona ng aming pagpapahalaga. Salamat po sa bawat isa na dinala mo ngayong gabi upang kami magsama-sama muling manambahan sa kabila ng mga nagdaang mga araw at iba't ibang karanasan ng aming pong paligid at sa amin din pong kanya-kanyang sariling kaabalahan ay meron pong oras na itinakda mo para kami magtipon at magpuri at lalong mapalapit po sa inyo at gawin namin ang makalulugod sa iyong paningin. Salamat din po sa mga kagalingan na naipagkaloob mo sa inyong mga anak. Ganun din kalakasan sa bawat isa, provision sa aming mga pangangailangan, pag-asa na sa tuwina, anuman ang haba ng tunnel na tinatawid ng mga anak mo, ay alam naming merong liwanag sa dulo ng tunnel. Anumang karanasan ng kabigatan, kasakitan, kalungkutan, ito po ay nagwawakas. Hindi man lubusan maaring makalimutan, ngunit hindi na po ganun kabigat kagaya nung una. Sapagkat merong kang provision ng kalakasan na hindi na po ganun ang kabigatan ng aming kalooban. Kaya salamat po sa lahat ng ito. Pinakikita mo po sa amin na meron pa pong ibang dapat kaming gampanan na higit na kapaki-pakinabang at higit pong makalulugod sa iyo sa katuparan ng plano mo sa buhay ng bawat isa. Inaalala po namin, O Diyos, ang aming mga kapatid na hindi namin kasama ngayon, mga mahal sa buhay, maaring malayo sa amin, nasa ibang bayan, nasa pagawaan, nasa pangingibang bansa. Ikaw po ang mag-iingat sa kanila. Ganon din naman sa aming mga missionaries na patuloy na humahayo, naglilingkod dito po sa loob ng aming bansa at sa labas ng aming bansa. Salamat po sa mga pastors and churches na nagpapatuloy, nagpapakatibay at gumaganap ng iyong kalooban. Lord, sa iyo po namin pinagtatagubilin ang aming mga pinuno, leaders ng aming bansa. Tulungan niyo po silang makatawid, makalampas po sila, mapagtagumpayan nila yung dinaanan nilang crisis. Tulungan niyo po sapagkat nahayag ang kanilang mga kahinaan. Ganon din naman ang kanilang mga kalakasan. Nawa po lahat ng ito ay ma-guide, mailid sa pangunguna mo. Gumamit ka po ng mga tao, ng pangangaral na mapapakinggan nila at mga pangyayari na sila po'y titingala sa iyo at hihingi ng iyong gabay. Patunayan niyo rin po, Panginoon, ang mga taong napagbintangan o kaya ay kusang ginawa ng masama na ngayon ay nakapiit, nakakulong, na walang kasalanan. Ngunit sila ang ginawang sacrificial lamb, sila ang ginawang panakipbutas, sila ang ginawang pambayad ulo o anuman ang tawag po sa kanila, na sila'y walang kasalanan ngunit sila ang nagbabayad ng kasalanan ng iba. Tulungan niyo po na sila ay makalaya. Ganon din naman ang mga nasa loob ng bilangguan ay matuto din namang magsisi ng lubusan at sa loob ng bilangguan maging dahilan para makilala kanila at ang bilangguan ay maging isang lugar ng pasasalamat dahil dumating ka sa buhay nila. Ganon din naman po, dalangin namin na ikaw na mangunguna sa aming mga kapatid na nasa daan pa, ihatid po sila dito, mga kapatid naming naka-online. Ikaw naman po mangungusap lagi, ang salita mo ay hindi nahaharangan ng pader, hindi nahaharangan ng iba't ibang hadlang. Magkaroon po ito ng kalayaan na gumawa sa aming puso para sa aming ikalalakas. Hiling namin ang lahat ng ito na nagpapasalamat sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus at sama-sama po tayo magsabi ng Amen.
Amen, amen. Maraming salamat po. Tayo ay maulan na maghapon o ilang mga araw, pero salamat po dahil hindi man tayo binabaha at dahil ng baha, nakatulong dahil nalaman yung mga dapat palang malamang mas matinding baha. Hindi man baha ng tubig, kundi baha ng korupsyon. Kaya bumabaha na pala ng korupsyon, hindi pa natin alam kasi nga hindi nakikita ng nating lahat. Pero salamat po, nakatulong po yung baha sa isang parte para mapag-usapan at maiayos at magkaroon ng panibagong simula sa ating pamayanan. Kaya salamat, marami po tayong ipagpapasalamat. Bagamat marami po tayong mga naging kabigatan ng ating mga kababayan. Pero salamat sa Panginoon. Babasahin natin ang salita ng Diyos, 2 Chronicles, and habang nagbabasa po tayo, nanamnamin natin yung mga talataan, maaaring meron kayong makita dyan na dapat yung tandaan. Tandaan, memoryahin, markahan, pangako, katangian na dapat nating tularan o tandaan, sagot sa mga tanong, gano'n, pagka nagbabasa po tayo. So, tingnan natin, utos na dapat sundin, kasalanan na dapat iwanan, katangian ni Kristo na dapat nating makita, ganun po. So, magbabasa po tayo. 2 Chronicles 21, 1-20. Amen. Atin pong basahin ang Book of 2 Chronicles, chapter 21, verse 1-20. Basahin po natin ang salitan, masigla, at sabay-sabay po tayo sa verse 20. Verse 1, At si Josaphat ay natulog na kasama ng kanyang mga magulang at nalibing na kasama ng kanyang mga magulang sa bayan ni David. At si Joram na kanyang anak ay naghari na kakalili niya. At siya'y nagkaroon ng mga kapatid na mga anak ni Josaphat na si Azarias at si Jehiel at si Zacarias at si Azarias at si Mikael at si Sepatias. Lahat ng ito ay ang mga anak ni Josaphat na hari sa Israel. At binigyan sila ng kanilang ama ng mga dakilang kaloob na pilak at ginto at mga mahalagang bagay, pati ng mga bayang nakukutaan ng Huda. Ngunit ang kaharian ay binigay niya kay Joram sapagkat siya ang panganay. Nang si Joram nga ay bumangon sa kaharian ng kanyang ama at lumakas, ay kanyang pinatay ng tabak ang lahat niyang mga kapatid at gayon din ang iba sa mga prinsipe ng Israel. Si Joram ay 32 taon nang siya'y magpasimulang maghari at siya'y nagharing 8 taon sa Jerusalem. At siya'y lumakad ng lakad ng mga hari sa Israel gaya ng ginawa ng sangbahayan ni Akab sapagkat siya'y nag-asawa sa anak ni Akab at siya'y gumawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon. Gayon may hindi nilipol ng Panginoon ang sambahayan ni David dahil sa tipan na kanyang ginawa kay David at yamang siya'y nangako na bibigyan siya ng ilawan at ang kanyang mga anak magpakailanman. Sa kanyang mga kaarawan ay nang himagsik ang Edom na mula sa kapangyarihan ni Huda at naghalal ng hari sa kanilang sarili. Nang magkagayoy nagdaan si Joram na kasama ang kanyang mga punong kawal at dala ang lahat niyang mga karo at siya'y bumangon ng kinagabihan at sinakta ng mga Edomeo na kumubkob sa kanya at ang mga pinunong kawal sa mga karo. Sa gayoy nang himagsik ang Edom na mula sa kapangyarihan ng Huda hanggang sa araw na ito, nang magkagayoy nang himagsik ang Libna ng panahong yaon na mula sa kanyang kapangyarihan, sapagkat kanyang pinabayaan ng Panginoon ang Diyos ng kanyang mga magulang. Bukod dito'y kanyang ginawa ang mga mataas na dako sa mga bundok ng Huda at pinasamba sa Diyos-Diyosan ang mga taga-Jerusalem at iniligaw ang Huda. At dumating ang isang sulat sa kanya na mula kay Elias na propeta na sinasabi, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ni David na iyong ama, sapagkat hindi ka lumakad ng mga lakad ni Josaphat na iyong ama o ng mga lakad man ni Asa na hari sa Huda. Kundi ikaw ay lumakad ng mga lakad ng mga hari sa Israel at iyong pinasamba sa Diyos-Diyosan ang Huda at ang mga nananahan sa Jerusalem, gaya ng ginawa ng sambahayan ni Akab, at iyo rin namang pinatay ang iyong mga kapatid sa sambahayan ng iyong ama
na lalong mabuti kaysa iyo. Narito, ang Panginoon ay mananalot ng malaki sa iyong bayan at sa iyong mga anak at sa iyong mga asawa at sa lahat ng iyong pag-aari. At ikaw ay magkakasakit na mabigat, na sakit na iyong tiyan, hanggang sa lumabas ang loob ng iyong tiyan dahil sa sakit araw-araw. At inudyo ka ng Panginoon laban kay Joram ang diwa ng mga Filisteo at ng mga taga-Arabia na nangasasiping ng mga taga-Ethiopia. At sila'y nagsiahon laban sa Huda at nagpumilit doon at dinala ang lahat ng pag-aari na nasumpungan sa bahay ng hari at pati ang mga anak niya at ang mga asawa niya na anupat walang naiwang anak sa kanya liban si Joachas na bunso sa kanyang mga anak. At pagkatapos ng lahat na ito ay sinaktan siya ng Panginoon sa kanyang tiyan nang walang kagamutang sakit. At nangyari sa lakad ng panahon, sa katapusan ng 2 taon, na ang loob ng kanyang tiyan ay lumabas dahil sa kanyang sakit, at siya'y namatay sa mabigat na sakit, at hindi pinagsunog siya ng kanyang bayan, na gaya ng pagsusunog sa kanyang mga magulang. Sabay-sabay po tayong lahat. May 32 taon siya nang siya'y magpasimulang maghari, at siya'y naghari sa Jerusalem na 8 taon, at siya'y nanaw, walang nagnasang pumigil, at inilibing nila siya sa bayan ni David, ngunit hindi sa mga libingan ng mga hari. Purihin ang Panginoon sa pagbabasa ng kanyang salita, at lahat po tayo maaari ng makaupo.
Tayo po tumayong lahat. Acts chapter 27. Acts chapter 27, 30 hanggang 33. Isang linggo na lamang at October na. Tayo po ay palapit sa ating last big event ng ating church. Acts chapter 27. Simulan po natin ng verse 30. Okay, kunwari na po. Sabayan niyo ako sa pagbabasa hanggang 33. Basahin natin. 27 hanggang 33. 27, 30. Nawawala ako. Okay, ready. Ready. Begin. And as the shipmen were about to flee out of the ship, when they had let down the boat into the sea, under color, as though they would have cast anchors out of the foreship, Paul said to the centurion and to the soldiers, except this abide in the ship, ye cannot be saved. Tayo po'y mananalangin. Sabi diyan sa verse, why cut the boat? Asa yan? Ang pamagat ng ating pag-aaral ay, why cut the boat? Okay, 27, is that 27? Yeah, they drew near country, sound forth. Yeah, 30. The shipmen were about to flee out of the ship. They let down the boat into the sea and then cast anchors. Paul said to the centurion, the soldiers, except ye abide in the ship, you cannot be saved. 32, then the soldiers cut off the ropes of the boat and let her fall off. Why cut the ropes? Ama naming Diyos, salamat po ng maraming. May mga time sa aming buhay na kinakailangan naming putulin ang mga lubid para makamtan po ang mas mabuting pamumuhay. Kaya pangunahan niyo po kami. May mga lubid sa buhay na nagiging dahilan o hadlang upang hindi namin matahak ang tamang kalooban mo. At dahil ito'y nakakapigil at maaring maglayo sa iyong kalooban, kinakailangang putulin ang mga lubid na ito. Kaya pangunahan niyo po kami, hiling namin ang inyong patnubay, lalo kaming patibayin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat po. Makaupo na. Amen. Why cut the ropes? Kasi ang sabi niya sa 32, then the soldiers cut off the ropes of the boat and let her fall. Ano ba ang nangyayari dito? Di ba, ang istoryang ito, gusto nilang magbiyahe, maglalakbay sila, sakay sila ng barko, pinaunahan na sila ni Apostle Paul. Sabi ni Apostle Paul, masama itong biyahe natin ito. Kung ako sa inyo, wag na nating ituloy yung biyahe natin. Nasa sense ni Paul na merong hindi magandang mangyayari sa kanilang paglalakbay. Pero mas nakinig, hindi siya pinakinggan ng pilot ng ship. Hindi siya pinakinggan. Ang nangyari ngayon, habang sila naglalakbay, eto na, dumating na yung sinasabi ni Apostle Paul na hindi maganda. Kaya may mga pagkakataon po na napakagandang makinig sa payo ng mga advance, ng mga Kristiyano, para bigyan tayo ng paalala na huwag na tayong tumuloy sa isang uri ng buhay o isang uri ng desisyon na maaring makasama sa atin. Kaya mahalaga po yung mga payo. Pero dahil yung kapitan ng barko ay nag-aral, siya ay trained, siya ay educated, siya ay experienced, at siya ay tiwala sa kanyang sarili,
Sinunod niya ang kanyang kagustuhan at sila'y naglakbay pa rin. Ang kaibahan po, si Apostle Paul ay merong leading ng Panginoon. Samantalang ang piloto ng barko, o ang kapitan ng barko, ay guided ng kanyang experience, ng kanyang sariling wisdom, kanyang training, guided ng kanyang mga librong binasa, o kaya ng mga tao na kanyang naging tagapagturo, pero kay Paul, ang gumagabay ay ang Panginoon. Kaya greater tayo ng mga Kristiyano, kapag ginagabayan tayo ng Diyos, greater ang nasa atin kaysa nasa mundo. Kaya mahalaga po yung ating paglago dahil tinuturuan tayo ng salita ng Diyos. Kaya mahalaga po nagbabasa tayo, inuunawa natin yung binabasa, ninanamnam natin, at sinisikap natin sa biyaya ng Diyos, masunod natin sa ating buhay para hindi tayo mapahamak. Pero sa madaling sabi, nagbiyahe pa rin sila. Kaya ang sabi dito sa verse 14, "But not long after, there arose against it a tempestuous wind called Euroclydon." Talagang malakas, hindi karaniwang bagyo. At ang barko ay hindi niya kaya ang lakas ng hangin, kaya hinayaan na lang sila magpatianod, Nagpadala na lang sila. Ngayon, hindi pa rin magkaari. Ang nangyari diyan, nagtapon sila ng kanilang mga kargamento dahil ilang araw na silang walang makitang lupa. Wala silang makitang lupa at sila'y nawawalan na ng pag-asa. Pero si Apostle Paul, ang sabi niya sa verse 22, "And now I exhort you to be of good cheer, for there shall be no loss of any man's life among you, but of the ship. For there stood by me this night the angel of God, whose I am and whom I serve." Yun ang advantage ni Paul. Meron siyang guidance ng Diyos. At siya nagsabi, walang mawawalang buhay. Walang mawawalang buhay. Masisira lang ang barko. At nagpadala ng anghel ang Diyos na aking pinaglilingkuran. Na aking Diyos at aking Diyos na pinaglilingkuran. At sinabi sa akin, "Fear not, Paul, thou must be brought before Caesar." So ikaw ay kinakailangang makarating sa Rome. Haharap ka kay Caesar. And lo, God had given thee all them that sail with thee. So binigyan siya ng Diyos ng assurance. Apostle Paul, lahat ng mga kasamahan mo, ibinibigay ko sa iyo. So, walang mawawala dyan. Kaya sabi niya, verse 25, "Wherefore, sirs, be of good cheer, for I believe God, that it shall be even as it was told me." Kung ano yung sinabi ng Diyos, yun ang mangyayari. But when the 14th night, verse 27, was come, as we were driven up and down, alam niyo naman sa dagat, up and down, in Andrea, about midnight, the shipmen deemed that they drew near to some country, and sounded and found it 20 fathoms, and when they had gone a little farther, they sounded again and found it 15 fathoms. Then, fearing lest we should have fallen upon rocks, they cast 4 anchors out of the stern and wished for the day. And as the shipmen were about to flee out of the ship, meron sanang mga tatakas. Nagpatigil sila dun sa kalagitnaan, naghahagis sila ng anchor, pero natatakot sila, yung iba na masira ang barko dun sa gitna. So sila ay naghangad ng umuna, tatakas sila sa verse 30. Kaya ang ginawa nila, nagbaba sila ng bangka sa dagat. Nakunyari sila na magbababa lang sila ng angkor sa unahan ng barko. Pero ang totoo, tatakas sila. Kasi marami silang kasamang mga bilanggo. Marami sila 275, 78, nandiyan, marami sila. Kaya sabi ni Apostle Paul sa 31, Paul said to the centurion, binigyan niya ng paalaala, "Except this abide in the ship, you cannot be saved." Malibang kayo manatili sa barko, hindi kayo maliligtas. Mapapahama kayo. Kaya ang ginawa ng mga sundalo, cut off the ropes of the boat and let her fall off. So, now, tingnan po muna natin ang atin pong pag-aaral. Why cut the ropes? Number one, there was a plan to be canceled. Merong plano na hindi dapat ituloy. Ano yung plano? The shipmen, sa verse 30,
the shipmen were about to flee out of the ship. So meron nagpaplano na tatakas, kinakailangan yon huwag matuloy. Ngayon, para hindi matuloy yon, kinakailangan nilang putulin yung mga lubid ng bangka dahil yung lubid na yon, yun ang magiging kanilang paraan para sila tumakas. Andun na yung bangka sa baba. So yung lubid, dun sila bababa at sila'y sasakay sa bangka at sila'y tatakas at iiwanan nila yung barko. Kaya merong plano na dapat i-cancel kasi hindi tama. Salungat sa plano ng Diyos. Kung kayo mananatili sa barko, ang buhay nyo, mananatili kayong buhay, ang masisira lang yung barko. Kung mananatili kayo. Ngayon, kung tatakas kayo, mamamatay kayo. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul. Malibang kayo manatili. So may tamang paraan. Mali yung plano. Sinasabi ni Apostle Paul, mali ang plano. Ngayon, may mga bagay sa ating buhay na tayo gumagawa ng plano and minsan hindi natin alam, maganda intensyon natin, gusto nating isave ang ating kasamahan at maligtas din tayo at huwag tayong mapahamak. Yung pala, yun ang magiging kapahamakan natin. May naalala ba kayo na nag-isip ng ikabubuti, yun ang kanilang kinapahamak? May naisip pa kayo sa Bible, may naalala kayo, inisip nila yun ang ikabubuti nila, pero pag nung magawa nila, yun ang nagpahamak sa kanila. Inaalala kayo? Sino? May mga ganun, nag-isip ng mabuti. Naalala niyo sila, pamilya ni Naomi, si Abimelech, Elimelech. Yung kanyang pamilya, nagtagutom sa Bethlehem. Ang ibig sabihin ng Bethlehem, house of bread. So niloob ng Panginoon na magkaroon ng taggutom sa house of bread. Place of provision. Inalis ng Panginoon yon, yung provision na yon, sinubok sila. Kung sila'y mananalig pa rin na ang Diyos tutugunan sila doon. So sila, nang makita nilang may taggutom dito, iniwan nila. May problem eh. May problem. Iniwan nila. So hindi po lagi ang sagot pagka may problema, umalis. Hindi laging pag may problema, umalis. Parang may problema tayo sa tuition. Huwag na natin paaralin yung ating anak. May problema tayo, hirap tayo magpaaral. Minsan pinadadaan ng Panginoon sa hirap, magpaaral, pero kung mananatili kang magpapaaral at mananalig ka sa Diyos at gagawin mo yung tama, bukas makalawa, makakabayad din kayo, makakatawid sa pag-aaral. Maraming ganon. Maraming ganyan. So there was a plan to be canceled. Kaya isipin niyo, ano ba yung plano namin? Ano ba yung napaplano natin na baka hindi ito ang tama? Kaya isipin ninyo, may mga ganyang plano na akala nila mapapabuti sila, sila'y napasama. Kagaya nila Naomi, di nagtagutom, pumunta sila. Saan sila nagpunta? Sa Moab. Ang Moab, morally, hindi maganda ang buhay ng mga tao doon. Ang ibig sabihin ng Moab, washpot. Yun ang ibig sabihin ng Moab. Ibig sabihin siya ay basurahan. Ang moralidad ng mga tao doon, may mga pagkain nga. Maaari kang umunlad doon. Pero, ang magiging buhay ninyo, mahahalubiluan kayo ng hindi maganda. Makaka-abroad ka nga, ay masisira naman ang buhay ng anak mo. Mapopromote ka nga, ayan nga, binigyan ka nga ng kontrata, ayan, napasaba ka naman sa nagkapera ka, napasaba ka naman sa kahihiyan. At iskandalo. Parang ganyan yan eh. Nag-iisip ng maganda, yung sinasabi natin, naghangad ng kagitna, sangsalop ang nawala. Mas malaki ang damage. So, why cut the ropes? Number 1, there was a plan to be canceled. Number 2, the plan to escape was prepared already. The plan to escape was prepared already. Nakahanda na. Andiyan na yung lubid. Naibaba na yung barko. Sabi diyan, when they had let down the boat into the sea. Nandun na yung bangka. Alapit na binababa na nila yung bangka na kanilang sasakyan para makatakas. May plano na, naka-ready na, prepared na. Talagang nagkakaisa na sila, hawak-hawak na nila yung lubid, binababa na nila yung bangka. Sabihin, ongoing. Hindi pa nila fully nagagawa. Pero ongoing, progressive yung kanilang
plano na tumakas. Talagang handa na. Pangatlo, their prior action was not pure. Ano nakalagay dyan? Sabi yan sa verse 30, under color, as though they would have cast anchors out of the foreship. Under color. Ibig sabihin, meron silang kubling motibo. Nagkukunyari sila maghahagis ng anchor, pero ang totoo, nagbababa sila ng bangka para sa sasakyan nila at doon sila tatakas. So their prior action was not pure. Kaya makikita nyo po kapag hindi kalooban ng Diyos, merong mga impurities sa kanilang motive. Kahit na sino, no? Sa tao, andon, mangyayari po sa merong impure motives. Pang-apat, why cut the ropes? Sabi diyan, sa verse 30, Paul said to the centurion, sa verse 30, Paul said to the 31, Paul said to the centurion and to the soldiers, except these abide in the ship, you cannot be saved. Bakit nila gagawin yon? Sapagkat sila ay naniniwala sa kanilang gagawin na sila ay magtatagumpay. So ang number 4, why cut the ropes? Their self-reliance will not succeed. Kaya binigyan sila ni Apostle Paul ng warning. Kapag hindi kayo nanatili sa barko, hindi kayo maliligtas. Meron silang self-reliant attitude. Nagtitiwala sila sa kanilang magagawa at inaakala nila yung kanilang sariling kakayahan at iniisip na gagawin, magbibigay sila sa kanila ng katagumpayan para sila ay masave nila yung buhay nila. Hindi sila mapahamak. Pero sabi ni Apostle Paul, kung hindi kayo mananatili sa bangka, sa barko, mapapahamak kayo. Hindi kayo maliligtas. Kaya kinakailangan putulin yung lubid, huwag niyong ituloy yung inyong plano. So ngayon, titingnan natin, there are some ropes to cut sa ating buhay. Number 1, cut the rope of false security. Cut the rope of false security. Pagka meron po tayong maling pinagtitiwalaan, ang sarili nating kakayanan, ang sarili nating plano at kaisipan, umasa tayo sa ating sarili, at pakiramdam natin tayo ay secured. Diba? Minsan, naalala nyo yung lalaking mayaman, ang tiwala niya nasa kanyang kayamanan. Kaya sabi ng Bible sa Book of Psalms, sabihin mo sa mayayaman, huwag silang magtiwala sa kanilang kayamanan dahil alinman sa kanilang kayamanan, hindi makakatubos ng kaluluwa ng kanilang kapatid. Sabihin, pagdating sa katotoong walang hanggang buhay, wala po ito. Hindi ito mangyayari. Kaya cut the rope of false security. Huwag tayong titiwala sa ating sarili. Huwag. Tiwala tayo, huwag natin kokontrahin ang salita ng Diyos. Kasi anumang kumontra sa salita ng Diyos na nangangako ay false security. Parang yung Antikristo. Ang Antikristo, parang ginawa ni Satanas, kila Eva at kay Adan, pinangakuan, tatalino kayo, magiging kagaya kayo ng Diyos, malalaman yung tama at mali, pero nung kanilang sundin yung payo ni Satanas, yun, napahamak sila. Napasama sila. False security. Kagaya po din naman ang mga nangyari ngayon. Kaya ako binabanggit kasi ito ang laging press ngayon na usapan, pero ikinukonekta natin na akala nila secured na sila. Bakit? Magkakasama sila Matataas din yung katungkulan ng mga kasamahan Kaya sa akala nila, magmula dito, ito, magkakakampi na tayo, palibasa marami tayong magkakakampi at lahat na ng departamento halos magkakakampi tayo, akala natin secured na tayo. Kaya sige, tuloy yung kanilang plano. Tuloy yung kanilang pagtakas. Tinatakas nila yung kayamanan ng bayan. Tuloy ang kanilang gawain. For how many years? They feel secure. Bakit nga naman? Sino ba ang nag-check nito? Kakampi rin natin. Sino ba ang nag-ano dito? Kakampi natin. Sino ba ang may utos? Kakampi natin. Magkakakampi sila. Sino magsasabi na isang araw, yung baha ay magiging dahilan para pag-usapan, ano ba nangyari sa flood control? Bakit tayo binaha ng ganito? Di ba? May paraan ang Diyos para mabunyag yung kalikuan. Paano mapagdidiskitahan yung mga kontraktor? Nagpa-interview.
O pinakita yung laksa-laksa niyang, kumbaga dami-daming sasakyan, ang gagara, ang mamahal. Di lalo na pagtuunan ng pansin. Sila ngayon napuntuhan ng interview. Pagko-question. Ayan na, di nagsimula na. Pero bakit? Sila'y sumalig sa false security. Pero kung kinat na nila yon nung una pa man, inalok sila, kinat nila, hindi sila kasama sa iskandalo. Ganon din po tayo. Kaya kung dayaan ng exam, di ba sa mga estudyante, dayaan ng exam, magaling magtago yung isa, nakalusot. Akala nyo, lagi kayo makakalusot. Hindi. Isang araw, nagtataka na yung teacher, ang galing nitong mga to Bakit para hindi naman to ganun katatalino? Bakit ang tatalino ng grade nito? Bakit grade ng matatalino, hindi man to ganun katatalino? Para akong namamangha sa mga estudyanteng ito. Ayun, minanmanan. Naglagay ng espiya. Ayun, nahuli. Akala nila secured sila. Di ba ganon? Kaya malakas ang loob natin minsan mandaya dahil we feel secured. Wala doon ang security sa false. Kaya nga false security. False security. Pag natutulog tayo, di ba, pakiramdam ninyo, pag nakakandado na lahat, secured tayo. Minsan yun ang feeling natin Pag may bodyguard tayo, secured. Pag nakakandado mga pinto natin, mga bintana natin, we feel secure. Tutulog tayo, secure tayo, pakiramdam natin. Ang totoo, wala doon ng security kasi yung mga kandado natin, kayang sirain yan ng talagang mga magnanakaw. Kaya lang po yan natin nilalagyan para hindi sila madaling makapasok. At least paghirapan nila kung talagang pipilitin nila. At kung pipilitin nila, baka magising na muna tayo. Oo. Pero ang talagang security niya, nasa Panginoon. Ang security talaga nasa Panginoon. Kaya cut the rope. Huwag tayong magtiwala sa, kung may pera ako, panatag ako. Paano kung wala kang pera? Pero may Diyos ka. Di ba naging tanong ko na sa inyo yan? Pag ikaw, itong pakiramdam nating mga tao pag may pera ka, kahit hindi mo naiisip ang Diyos, pag marami kang pera, you feel secured. Kasi marami kang pera. Kita niyo, false security yon. Pag ikaw naman ay walang pera, pero aware ka na meron kang Diyos, secured pa rin ba pakiramdam natin? Tutuloy pa rin ba tayo? Doon nga pumapasok yung pananampalataya. Faith is the assurance of things hoped for. Wala kang hawak na pera, pero humahakbang ka, nagbabudget ka, you transact, because you believe. You believe God, you do what God wants you to do, and then you believe God will bless you. He will make it happen. Papangyayarihin niya. Kaya nga sabi ng Bible, wait patiently on the Lord. Ibig sabihin, gawin mo lang ng gawin, ang tama sa paningin ng Diyos, intayin mo. At ang Diyos merong panahon. Palalaguin niya, pagbubungahin niya, yung mga ginawa mong tama sa paningin niya. Mapapabuti ka. Kaya hindi natin mahahatulan yung si Lazaro na lang, si Lazaro. Nung nabubuhay sa lupa, kung titignan mo siya'y Kristiyano, siya'y mananampalataya, pag hinatulan mo ang buhay ni Lazaro, kawawa, pulubi, walang maraming makain, walang sariling bahay, puno ng sugat, walang pampagamot, walang doktor, walang tumulong, walang magdala sa ospital, walang kagalingan, kawawa. Kung yun ang hahatulan mo. Pero kung susundan natin yung istorya ng kanyang buhay, hindi doon natapos sa siya'y pulubi, na walang makain, na maraming sugat, at namatay nang inilibing sa libingan ng mga mahihirap. Hindi doon natapos. Buti na lang ikinuwento ng Diyos kung ano ang nangyari sa kaluluwa ni Lazaro. Di ba? Saka lang natin nalaman, wow, ang ganda pala ng pinuntahan ni Lazaro kaysa dun sa pinuntahan ng mayaman. Samantalang kung titignan natin at hahatulan natin yung buhay ng dalawa, sasabihin natin, ako gusto ko yung buhay ng mayaman. Ang gara ng damit, mamahali ng tela, kumakain ng sagana, araw-araw. Araw-araw, kumakain ng sagana. Kung hahatulan natin yung buhay niya dun sa lupa, sabi natin, ito ang gusto kong buhay. Kaya di ba may mga kwento tayong nadidinig na mga pinapili sila, saan mo gusto? Namatay daw namatay. Nung mamatay,
pinapili sila ng pinto na papasukin. O, saan mo gusto? Hindi, binuksan niya isang pinto. Namatay si Juan eh. Pagbukas ng pinto, nakita niya ang mga tao. Nagko-coffee. Pakapi-kapi lang, pahigop-higop ng Diyos. Ganyan, ganyan. Nagmimerienda. Sabi niya po, masarap yata yung okay itong relax ang buhay dito ah. Binuksan na naman yung panibagong pinto. Nakita niya talagang pinaglalalatigo naman dito. Pinaglalatigo sa mga pangalawang pinto. Sabi niya, ayoko dito. Sige, mamili ka. Alin ang pintong gusto mo? Ay, dun ako sa una. Masarap po dun sa una. Sige. Kasali siya sa kainan, merienda. Pagkatapos nun break time. Tapos na ang 5-minute break. Lusog naman sila, sa apoy naman sila. Mas hirap kaysa dun sa nilalatigo. Parang gano'n, hindi ko maikwento na eksakto, baka mali yung kwento ko. Pero parang gano'n. Mali, nahatulan mo dun sa naabutan mo nung oras na yon, parang maganda. Parang yun yung mayaman Maganda ang kanyang buhay. Nakakainggit. Kakainggit. Bilyon-bilyon ng pera. Hindi alam kung saan ilalagay na lugar. Pero, false security. Pangalawa, cut the ropes of false security. Basta manatili tayo, panangnan natin mga kapatid. Hindi kalugihan ang manalig sa salita ng Diyos, anuman ang kalagayan ng ating buhay, may sakit man tayo o malusog, mahirap man tayo o maunlad, nag-iisa man tayo o marami, tama pa rin, manalig, manatili, magpakatibay, magpakatatag, magpakatapang, magpakagalak, magpasalamat, habang tayo po ay gumagawa ng kalooban ng Diyos. Huwag niyong babaguhin yan. Hindi yan nagbabago. Huwag ka tumingin kayo sa ibang false security. Number 2, so cut the rope of false security. Kapag lumabas sa salita ng Diyos, ang mga pangako, false security, kahit malaki at maganda ang pangako. Pangalawa, cut the rope of secret sin. Tandaan niyo po, yung lubid na yon, na hawak-hawak nila, yun ay paraan nila para sila'y tumakas, na iniisip nila, mapapabuti sila, iiwanan nila yung barko, tatakas sila, pero ang sabi po ng Bible, you cut the rope. Cut the rope. Ibig sabihin, wag nating ituloy. Hindi maganda yung ating plano, labas sa kalooban ng Diyos. It's a rope of false security. Number 2, the rope of secret sin. Naalala nyo si Achan sa Joshua chapter 7. Tinago niya, meron siyang ninakaw. Tinago niya yung silver and gold at inilagay niya sa loob ng kanyang tent. Inilihim niya dahil ng kanyang kaganidan. So, umiral yung pagiging ganid, pagiging, greed. Umiral yung greed. Ano nangyari? Yun ang nagdala sa kanya sa kapahamakan, kasama ng kanyang pamilya. So, tandaan po natin, ang kasalanan parang lason na ating itinago. Isang araw, pagka ininom natin, tayo rin ang masasaktan at mapapahamak. Gaya na kinikwento ko sa inyo, na lihim silang nagnanakaw pagkagabi, yung tanim ng iba, ninanakaw nila, inaani nila. Sinama pa niya yung anak niya. Silid sila ng silid sa sako ng mga bunga nung gabi. Ulit-ulit ng ganon ang ginagawa nila. Yung may-ari, totoong nangyari to sa Candelaria, Quezon. May-ari, nayamot na lagi na lang silang ninanakawan. Nung gabi, inispray niya ng lason yung kanyang tanim. Ayun. Balita na lamang, isang pamilya patay. Tignan niyo yun. Akala nila, pagkain pa yung kakainin nila. Akala nila, laging Pasko, parang ganon. Laging makakalusot. Hindi ganon. Kaya maigi na yung mag-ingat tayo. Okay na yung sabi nga mabuti nang tayo ay ang ulam ay nakatira sa kubo at ang ulam natin ay tuyo kaysa tayo nakatira sa palasyo na naroon naman ang walang pag-ibig. Di bali ng kubo, basta puno ng pagmamahalan, kaysa palasyo na walang pagmamahalan. Kaya ang kasalanan po ay lason sa buhay.
Iwasan natin. Pagkasalanan, wag na kayong padaya, ha? Wag na tayong matuwa, na entertainin, na subukin pa. Hipuin pa natin. Panoorin pa natin. Pakinggan pa natin. Pagka alam yung mali, kasalanan, never mind. Huwag nyo nang anuhin, kay kaibigan yan, kay kapatiran yan, kay magulang yan, kay kapatid yan, kay sarili natin, na bumubulong sa sarili din natin, kay andyablo yan. Basta kasalanan, cut nyo ang sarili nyo dyan. Ha? Si Ananias at si Sapphira, nagkutsabahang mag-asawa, nagkunwari silang magbibigay ng kanilang pinagkakitaan, na pagbentahan ng lupa, pero sila'y naglihim, na bahagi nun itinago nila. So yung kanilang pandaraya, paglilihim, akala nila okay, pero hindi. Nakikita ng Diyos ano yung ating itinatago. Mas mabuting ating sabihin sa Panginoon at huwag nating pagtakpan. No. Alam niyo po, kaya tayong mga Kristiyano, kapag ka-honest kayong Kristiyano, hindi ibig sabihin, ang honest na Kristiyano hindi nagkakamali. Ang honest na Kristiyano nagkakamali din. Pero ang honest na Kristiyano, nag-i-struggle. Yan ang mga honest na Kristiyano eh. Pag honest kayong Kristiyano, walang Kristiyanong honest na naging perfect. Wala. Kahit honest na Kristiyano, nagkakamali rin. Pero ang kaibahan, pag sila'y nagkamali, nagkakaroon ng sorrow sa kanilang puso. Nag-i-struggle sila. Nilalabanan nila yung udyok ng laman sa udyok ng salita at ng Espiritu ng Diyos. Naglalaban yun sa kanilang kalooban. Pag sila nag-iisa na, andun ang pagluha, andun ang pagsisisi. Pero pag andyan na naman yung tukso, parang gusto mo na namang gawin ng sarili mo. Gusto mo na namang abutin yung kasalanan. Gusto mo na namang hawakan, gusto mo na namang panoorin, gusto mo na namang gawin. Pero kapag yung Holy Spirit naging malaya na kontrolin ang ating buhay, we cut the rope. Ayan na, pinuputol na natin yung lubid. Ayan. Kaya nagiging malaya tayo. So remember, God sees what we hide, we better confess than cover our sins. Huwag nating takpan yung ating, sabihin natin sa Panginoon. Next, cut the rope of unforgiveness. Yang hindi pagpapatawad, yung tanim ng sama ng loob, na laging hawak-hawak natin. Inaakala natin sa paghawak natin ng lubid na yan, at yung bangka na gusto nating paraan ng pagtakas. Akala natin yung ating pamamaraan para tayo mapalagay sa mabuti. Kasi yun eh. Yung bangkang yun yung maling akala nang mapapalagay sila sa mabuti. Putulin mo yung lubid na yan. Yang hindi pagpapatawad. Akala mo ba pag hindi ka nagpapatawad, mapapabuti ka? Hindi ka naman mapapabuti. Sabi nga nila, ang hindi pagpapatawad ay kagaya ng pag-inom ng lason na iniisip mo ang mamamatay yung kaaway mo. Iinumin ko itong lason para mamatay ka. Ganun ang unforgiveness. Para siyang lason sa pagkatao natin. Kaya sabi ng Panginoon, maging mapagpatawad kayo kahit ang Panginoon, hindi niya iniisip na, hindi niya tinangka na maging lason ito sa kanyang sarili. Kaya lagi siya, kahit na anong ginawa ng tao sa kanya, pinatatawad ko sila. Kaya magandang ugali po natin mga kapatid, yung pagpapatawad. Kaya kung meron kayong nakasakit sa inyo o nasaktan kayo, maging malaya po tayong magpatawad. Amen? Pagka nagpatawad kayo, inalpasan nyo sarili nyo sa Kanya at inalpasan nyo siya sa inyo. Ganon, na? Next, cut the rope of comfort is first. Yung attitude, yung thinking na comfort is first. Una, dapat kinakailangan komportable ako. Hindi po ganon. Sa gawain ng Diyos, there are times we need to suffer for Christ. There are times we need to sacrifice. Ginagawa mong isang bagay hindi dahil madali. Sinasabi mong, yes, Panginoon, gagawin ko. Hindi dahil madali at hindi dahil kaya mo, kundi dahil kalooban ng Diyos. Kahit hindi ka komportable, kahit nahihiya ka. Kaya natutuwa nga tayo pag kami mga umaawit dito na na-overcome nila yung kanilang hiya. Di ba ganon? Minsan, yung tumayo dito at umawit, o kaya mag-preach, o kaya maupo dyan para tumugtog, o kaya maglingkod dyan, kung ano man yung ating ginagawa, o kaya yung manambahan, magpunta tayo sa panambahan. Minsan, bago ka pumunta sa sambahan, may mga mangungutya pa sa iyo, may magagalit sa iyo, may mga hamak sa iyo. Pero, anong uunahin mo? Yung comfort ng kalooban, ng damdamin, comfort ng katawan, comfort ng isip, o yung kalooban ng Diyos? Kalooban ng Diyos.
Yun ang first. Kaya yung comfort, kahit hindi ka komportable, kapag kakalooban ng Diyos, go for it. You cut. Putulin natin yung lubid ng isipan na una yung aking comfort. Next, cut the rope of toxic relationships. Namin nating toxic. Itong toxic kasi to, lason to eh. Lason sa ating mga relasyon. Ibig sabihin, kapag ka ang relasyon ay hindi maganda, nagsisilbing lason ang relasyon na ito, lalo na sa ating relasyon kay Kristo, ito man ay friendship, pakikipagkaibigan, pero yung pakikipagkaibigan nakakasira, nakakalason ng relasyon natin sa Diyos, putulin natin yung pakikipagrelasyon na yun. Kaya sabi ng Bible, know ye not that the friendship with the world is enmity with God. Nakikipagkaibigan ka, nagko-compromise ka sa mundo, nakikipag-alit ka sa Diyos. Ayaw ng Diyos nun. Kaya yung mga kaibigan, anuman, sino mang kaibigan, na dadalahin ka, iimpluwensyahan ka sa hindi maganda, putulin nyo yung ganong pakiki-close sa mga ganon. Pipili kayo ng kaibigan nyo, sabi nga ng Bible, be ye separate. Kung merong kapatid, sabi doon, kapatid, kung meron kayong kapatid sa pananampalataya na maglalasing. Kung meron kayong kapatid sa pananampalataya na mangangalunya, nabubuhay sa pangangalunya. Kahit tinatawag na kapatid, hiwalayan. Kapag ka nabubuhay sa kasalanan, iba naman yung nagkakasala sa nabubuhay sa kasalanan. Yung nabubuhay sa kasalanan, natutuwa, nag-i-enjoy, practicing sinner. So cut the rope of toxic relationships. Tayo ang magkakat. Tayo ang magdidesisyon. Pipiliin natin na putulin ang close relationship sa anumang bagay na nakakalason sa ating ugnayan sa Diyos. Next, cut the rope of rivalry against God. Ano bang ginawa nila? Ang plano ng Diyos, sabi ng Panginoon kay Paul, sabihin mo sa kanila, manatili sila sa barko. Dapat yun ang plan A. Plan A, we stay in the ship. That's plan A. Kasi yun ang plano ng Diyos eh. Pero meron silang plan B. Nako, pag itong barkong ito ay masisira, hindi kami papaya, namin maabutan dito sa gitnang ito na masisira to. Kami ay lulundag dun sa bangka. Alaglag kami ng bangka. Hawak-hawak nila yung lubid. Yun ang kanilang plan B. So there are times you don't need a plan B. When our plan B is contrary to the will of God. Kaya yun ang pag-iisipan natin, ito kayang gagawin ko, ito kayang iniisip kong ito, ay hindi salungat sa plano ng Diyos. Kasi ang plan A, mangyari ang kalooban ng Diyos. Ngayon, iniisip ko na tumakas at ihulog itong bangka, at dito kami sasakay, iiwanan namin itong barko. Iwanan namin yung kalooban ng Diyos, sasakay kami dito, at kami ililigtas namin ang aming sarili. But that plan B is contrary to the Word of God, to the plan of God, to the will of God, to the pleasure of God, to the glory of God. Contrary. Kaya kapag itinuloy ko yung plan B, nakikipagpaligsahan ako sa Diyos. Sige nga, tignan natin yung mga maiwan dyan sa barko, ano mangyari sa buhay nila. Tignan ninyo kung ano mangyari sa buhay namin. Kami naman na umalis sa kalooban ng Diyos. Tignan nyo kung ano nangyari sa... Ayan, yumamang kami. Ano kayo? Mahihirap pa rin kayo. Minsan ganun eh. Tignan mo yan, mga nananatili sa simbahan. Tignan nyo, maging buhay niyan. Tignan nyo kami. Mga kapatid, hindi tayo umaasa sa nakikita ng mata. Umaasa tayo sa pangako ng Diyos. Iba yung nakikita ng mata. Kung kayo umunlad, wala kayo sa kalooban ng Diyos, umunlad kayo, ganyan din ang mga unsaved. Kahit mga unsaved, yumayaman, mas mayaman pa dyan. Yun ang nga lang mga kontraktor eh. Di ba? Sabi, anak ako ng kontraktor. Mayayaman, talaga nagpasasa. Pero hindi yung kalooban ng Diyos. Kaya hindi yun ang basihan. Cut the rope of rivalry against God. Huwag tayo makipagkompetensya sa Diyos. Then, cut the rope of fear of the future. Kung natatakot kayo sa bukas, alam nyo, ang pagtanda, hindi maiiwasan. At habang tumatanda,
para kang kandila. No? Kaya pag binasa nyo ang Joshua chapter 1, si Joshua, the servant of God, he died 110 years old. 110. Si Joshua na ginamit ng Diyos para sila ay, tumawid sa ilog ng Jordan. Si Joshua na ginamit ng Diyos para makapasok sila sa land of Canaan, sa land of promise. Si Joshua na ginamit para bumagsak yung wall of Jericho. Si Joshua na ginamit para masakop nila yung maraming cities. And then namatay at the age of 110. Di ba ang ganda ng buhay niya? Nagliwanag. Pero ito po masasabi natin mga kapatid. Kahit na anong liwanag ng kandila, darating din na siya'y mamamatay. Mauupos ang kandila. Kaya kahit na anong pagpapakabuti, pagpapaigi, gaano man ang iyong liwanag, dapat matanggap natin, bukas makalawa, yung kandilang paiksi ng paiksi, isang araw mamamatay. Oho. Kaya huwag tayong putulin nyo yung takot sa kinabukasan. Tanggapin na natin yung bukas. Kung magra-rapture, tanggap natin, buhay pa tayo. Nawa, mag-rapture, malalakas pa tayo. Pero hindi natin alam, bago mag-rapture, sino yung mamamatay. Oh. Ngayon, dapat ba tayong matakot? Hindi tayo dapat matakot. Dahil ang kamatayan ay talagang nakatakda. At maganda ang ating kalagayan. Sa atin naman, ang kamatayan, iba na ang kahulugan. Sabi nga ni Apostle Paul, to die is gain. Dati ang kamatayan is loss. Ha? Dati ang kamatayan is a condemnation. But when we die, we have more of Christ kasi pupunta tayo sa kanyang piling. Kaya mas maganda doon, sabi nga ng Bible, at si Lazaro, nung mamatay, inaaliw dito. Inaaliw. Kaya ang kamatayan ay biglang pagpunta sa lugar na ikaw ay aaliwin. Lugar ng kaaliwan. Nakakatakot ba yung pagpunta mo doon inaaliw ka? Maganda pakiramdam mo, masaya ka doon? Hindi. So cut the rope of fear of the future. Naalala ko yung sabi ng isang mananampalataya na sabi niya, if you are afraid to die, if you are afraid to die in serving God, you are for sale. Piniisip-isip ko yun. If you are afraid to die in serving God, you are for sale. Bakit? Kasi kung nasaan yung fear mo, doon ka pwedeng i-bend. Doon ka pwedeng mag-compromise. Kaya ang price ng tapat na paglilingkod ay buhay. Buong buhay. Kapag hindi mo ibibigay at hindi ka handang ibigay ang iyong buong buhay, meron kang halagang katapat, kaya kang bilihin sa area na yon. Doon ka babaluktutin. Kaya nung ginawa ng Panginoon kay Abraham, di ba, hiningi si Isaac, nakaisa-isahan niyang anak. Kanina lamang may kausap kami, tinanong ko, tagal na. Yung anak niya, 12 years old, namatay. 12 years old. Tinanong ko, matagal na. Sabi ko, kapatid, babae, sabi ko, sister, ano ang pakiramdam ng namatayan ng 12 years old na anak? Na matagal na. Sabi niya, Pastor, hanggang ngayon hindi ako makaget over. Yung lungkot, Pastor, hindi mawala. Hindi mawala. No? Lagi ko pa rin naiisip yung aking anak na 12 years old. Tingnan niyo, na ganun yung puso ng nanay na 12 years old. Siyempre, hindi mo siya lagi nakitang umiiyak kagaya nung unang araw na namatay. Siyempre, iyak ka ng iyak. Ngayon, hindi na naiyak. Nakakatawa na. Pero deep down inside, sa tuwing maalala niya, yung lungkot hindi nawawala. Pero, napagtatago mo yun. Pagdating natin sa langit, wala na yun. Pero mahirap pong alisin. So, cut the rope of fear of the future. May mga bagay tayong hindi talaga mapipigil, kaya paghandaan nyo na. Next, cut the rope of half-hearted commitment. Yung half-hearted na commitment, yung maglilingkod ka, hindi. Magtatapat ka, hindi.
Kaya yun lang pong panambahan. Simpleng utos ng Panginoon yan eh. Simpleng utos. Huwag niyong kalimutan, huwag niyong pabayaan ang inyong pagkakatipon. Very simple, doable, understandable, practical, pero hindi po marami nagtatapat dyan. Hindi marami. Simple yan. Bakit po? Ang problem doon, hindi naman yung oras. Hindi naman yung katawan. Hindi naman yung walang pamasahe. Hindi naman yung hindi ko kaya. Talagang walang dahilan kung bakit Ang may problem, yung puso. Hindi siya ganun ka-committed sa sinabi ng Panginoon, huwag niyong pabayaan yung pagkakatipon. Pero subukin mo na magbigay ka ng ibang special activity sa pamilya, sa boyfriend, sa girlfriend, sa pagkakapirahan. Yung hindi nakakapunta, makakapunta. Pagkakapirahan. Bakit po? Mas mataas yung kanyang commitment na kumita. Yun lang yun. Mas mataas yung kanyang commitment na umunlad. Walang masamang kumita, walang masamang umunlad, walang masamang mag-asawa, walang masamang makipagrelasyon, walang masama. Pero dapat, kung tayo'y mataas ang commitment para doon, kaya hindi natin pababayaan yon, yung ating trabaho, ating negosyo, abay dapat mas mataas ang commitment sa Diyos. Kaya kung hindi natin ito pinababayaan, di lalo natin hindi ito mapapabayaan. Di ba ganon? Amen? Dapat ganon. Dapat committed ka sa trabaho. Committed ka sa iyong role, sa position mo sa trabaho. Committed ka sa iyong reputasyon. Committed ka sa pagiging mamamayang Pilipino. Halimbawa. Bagamat yan ay mahalaga, dapat mas mataas yung commitment natin kay Kristo. Ayun, yung pagiging Kristiyano, mas mataas. So cut the rope of half-hearted commitment. Akala naman itong mga nasa barko na ito, na kapag sila'y naghawak nila yung lubid nila, ayaw lang bitawan Talagang tatakas sila Andun yung bangka na kanilang inaasahan Kaya hawak-hawak nila yung lubid at binababa nilang unti-unti. Ngayon, nung kanilang putulin, ay bumagsak na lang yung bangka. Bumagsak yung bangka. Pinabayaan na nila. Hindi na po nila inatendan. Hindi nila sinakyan. Kaya yun po ibig sabihin, you let go all these things. So just like the soldiers, each cut is irreversible. Nang putulin nila, bawat lubid, hindi na nila binalikan. Pero ano nangyari sa kanila? Nung putulin nila ang lubid, napunta sila, nanatili sila sa safest place inside the ship. Bakit? Ang Panginoon ang nag-iingat sa kanila. Kaya ang pananampalataya, ang gawa ng pananampalataya, hindi hawakan mo ng mas mahigpit yung lubid at magtiwala ka sa sarili mong paraan. Ang pananampalataya ay yung kakayanang bitawan ang lubid na ito at putulin at hindi mo pairalin ang sarili mong plano. Hayaan mo na yung sarili mong plano. Tinignan ko po, why cut the umbilical cord of the baby? Kasi nung naisip ko yung salitang cut, naisip ko yung umbilical cord ng bata. Bakit ba pinuputol yung umbilical cord? Tinignan ko po, ito ang natural, bakit pinuputol? Number 1, ito muna yung natural truth. The umbilical cord is vital inside the womb. It provides life, oxygen, and nourishment. Mahalaga, yung umbilical cord para mabuhay ang bata sa loob. Sa loob. But once the baby is born, the same cord that once gave life will now hinder life if not cut. Gusto niyo ba malalaki na tayo, nakatali pa rin tayo sa nanay natin yung ating pusod? Hindi. Ang bihira. Paano ka makatrabaho niya ng husay? Mahahadlangan yung kalayaan mo, mahahadlangan yung paglago mo, mahahadlangan yung achievement mo, yung performance mo, yung kumbaga. Kaya pinuputol yun. Pero yun yung pusod na nakatulong sa iyong mabuhay sa loob. Sa loob. Meron lang panahon na yan ay makakatulong sa iyo.
Pero dadating ang panahon na yung nakakatulong na yan sa iyo, dadating ang panahon, hindi na yan para sa iyo, puputulin na yan. Yun ang gamit ng umbilical cord. If it stays connected, it can cause infection, bleeding, or even death kapag hindi pinutol. Kaya kung meron tayong mga dapat putulin sa ating buhay, maaring yan ang mag-cause ng spiritual infection sa atin. Spiritual bleeding at spiritual death. Nagiging useless tayo sa gawain ng Diyos. Kaya ang katwiran ng mga tao na trabaho, mahalaga trabaho. Yan ang bumubuhay sa atin eh. Pero kapag kayang trabahong yan, naging hadlang na sa paglilingkod, abay dapat siyang putulin. Makakahadlang yan sa talagang pag-unlad mo sa buhay. Ha? Habang nasa ganyan, hindi ka tinatawag. Halimbawa, hindi ka tinatawag na maging missionary. Hindi ka tinatawag na magpastor. Hindi ka tinatawag na mag-full-time. Nagtatrabaho ka, okay na magtrabaho ka, nakakagamit-gamit yan. Okay, yan, tuloy mo yan kasi talagang bigay ng Diyos yung trabaho. Ganon din, bigay ng Diyos yung umbilical cord na yan para mabuhay ka. Yan ang sustenance mo. Diyan ka mapuprovidean. Yan ang buhay mo. Pero kapag ka dumating ang time, binago ng Panginoon, inilabas ka na niya, pinanganak ka na, ha? O hindi ka na para dyan sa tiyan ng iyong nanay, dito ka na ngayon sa daigdig. Ha? O anak, hindi ka na dyan para sa pagtatrabaho, dito ka na sa mission work, dito ka na sa pagpo-full time. O ba, dapat putulin mo na yun. Ayun. Hindi dapat maging handa. Para yung kayamanan, binigyan siya ng trabaho, pinayaman siya, yumaman siya, nung time na yon na binibigyan siya ng paano magpayaman. Sige, magpayaman ka. Ay isang araw nagtanong siya sa Panginoon. Sabi niya, Lord, anong gagawin ko para ako magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sabi ng Panginoon, yung kayamanan mo. Ha? Nung una, hindi ganun eh. Pero nung araw na yun, nung sabihin ng Panginoon, yung kayamanan mo, bigay mo na sa mahirap, ibenta mo lahat, ibigay mo na sa mahirap, at ikay sumunod ka sa akin, at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. That day, dapat pinutol niya yung ganun niyang pagmamahal sa kayamanan. Dapat sinunod niya. Ganyan din yung umbilical cord. So when God calls us into a new birth or a higher plan, what once fed us can now limit us. Kaya anumang posisyon, anumang trabaho, anumang pakinabang dito sa mundo, kapag binago na ng Diyos ang panawagan ng ating buhay, ito'y magiging hadlang na para tayo pagpalain at para tayo lalong lumago. Pag lagi pa rin tayong nakatali sa matandang buhay natin, yan ang pipigil sa atin para tayo malayang makahinga at mabuhay sa layunin ng Diyos. So ano pong nangyayari? What nourished you in the past? Yung umbilical cord. Kung yung umbilical cord na yan, nung una, yan ang nagbibigay sa iyo ng nutrisyon. Yan ang nagbibigay sa iyo ng probisyon. Diyan ka nabubuhay, diyan ka humihinga. Ha? Kung nung una, yan ang nagbibigay sa iyo ng buhay. Kapag binago na ng Diyos ang kanyang plano o ang kanyang kalooban, yung another stage na ng buhay, at ayaw mong iwanan yung nakaraan, yung umbilical cord na yan, yan din ang sasakal sa iyo. Yan din ang papatay sa iyo. Kaya kinakailangan putulin. So, life begins when the cord is cut. Diyan ka magsisimulang mabuhay kapag pinutol na ng Diyos yung buhay mo kay Adam at ikaw ay nabuhay na kay Kristo. Kapag ikaw ay nakakonekta sa kasalanan at ikaw ay nakakonekta na sa kabanalan. So always remember, there are times we need to cut the cords. So tingnan niyo po mga kapatid, ano ang mga nakakatali sa inyo? Hiya. Kaya na nakakatali, ba't hindi kayo lumago? Masyado kang mahiyain. Ayaw mag-involve sa ministry. Baka ang lubid na nakakapigil sa atin para mangyari ang kalooban ni Kristo, masyado tayo nag-aalinlangan. Ayaw natin kaagad sundin yung maliwanag na sinabi na ng Bible.
magsisi ka sa kasalanan, magtiwala ka kay Kristo, maliligtas ka. Patapos mo magsisi at manampalataya kay Kristo, humakbang ka ng hakbang ng pagsunod. Ang unang hakbang ng pagsunod, tubig ng bautismo. Matapos mong bautismuhan, idinagdag ka sa iglesia, mag-aral ka ng salita ng Diyos, huwag pabayaan ng pagkakatipon, makipagpalakasan ka, and then mag-involve ka sa ministry. Ayan, yan po ang paglago, maglingkod ka. Mag-akay ka ng kaluluwa. Ganon. Maraming Diyos, salamat po ng maraming sa kabutihan mo sa amin. Salamat po sapagkat pwede kami lagi maliwanagan, matuto, may mga bagay na dapat naming putulin. Ang ugnayan namin, mga maling ugnayan sa kanino man, unang-una sa kasalanan, sa sanlibutan, sa laman. Tulungan niyo po kami na manatili sa barko ng kalooban ng Diyos. Naligtas silang lahat. Nakarating si Paul sa Rome, naihatid po siya ng iyong kalooban. Lahat po sila ay naligtas. At tapat ang iyong pangako. At dahil ang iyong pangako, meron kaming kapanatagan na mapanghahawakan. Kaya tulungan niyo po kami lagi na huwag pairalin yung aming sariling reasoning. Tumiwala kami sa iyo at gawin namin na may kagalakan ng iyong kalooban. Maraming salamat po. Ikaw na po magpala sa bawat isa. Dalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Tayo po tumayong lahat at tayo po ay umawit. Amen. Wow. Ha? Awitin natin yung I surrender all. Madalang nating awitin yan. I surrender all. Yan. All to Jesus, I surrender all. All to Him, I freely give. Everyone. All to Jesus, I surrender all. To Him, I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily. I surrender all. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior, I surrender. Habang nakatungo, nakapikit po. Habang nakatungo at nakapikit, ating isipin sa ating sarili, have I surrendered my life to God? Have I surrendered my life to Him? Have I surrendered my future, my past, my present to the Lord? Have I surrendered my will to Him? My plans, my thoughts, my desires. Panginoon, isinusuko ko sa iyong lahat. Huwag nang umiran na ako ang masunod at maghari. I surrender all to you. Ikaw na po ang masunod sa aking buhay. Gawin niyo po akong matalimahing anak mo. Ang aking buhay hindi ko alam hanggang kailan. Pero ibig ko pong gugulin ang aking buhay na nabubuhay na para sa iyo, na ako'y masaya sa iyo. Ikaw ang aking pinaglilingkuran. Yung tiyak ko, maliwanag sa akin na ikaw ang nasa akin at ako'y nasa iyo. So ngayong gabi, pwede kang magpasya. Diyan sa kinatatayuan mo, kausapin mo ang Panginoon. Lord, tinatawag mo kong magsisi sa aking kasalanan. I surrender, Lord. Pinagsisisihan ko po ang lahat. Anumang nagdaan, anumang plano ko na hindi tama, I surrender to you. Forgive me, Lord. Then, surrender your will. Panginoon, hindi na po yung gusto ko, yung gusto mo. Susunod ako sa kalooban mo. Hubugin mo ako, pangunahan mo ako, gawin mo ako na masunuring anak mo. Paglilingkuran kita habang ako'y nabubuhay. Hindi ko alam ang iba. But as for me, I want to serve you all of my life, all of my days, till Jesus comes. Awitin natin ang ikalawang stanza. Second stanza, everyone sing.
All to Jesus I surrender. Humbly at His feet I bow. Worldly pleasures, yes, all forsaken. Take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all. All to Jesus, blessed Savior, I surrender all. Amen. Maraming Diyos, salamat po ng maraming sa kalooban mo sa amin. Wala ka nawang makita sa miyembro ng aming katawan, magmula ulo hanggang paa, na hindi namin ipinasakop sa iyo. From head to toe, outside and inside, all of us, sakupin mo po kami, pangunahan mo po kami. Pagpalain niyo po mga kaloob na titipunin, maging sa aming pananalapi, we surrender to you na hindi kami maging suwail sa mga bagay na material na nakikita ng mata. Tulungan niyo po kami na maging tapat, mahalin ka. Ikaw na po magpala sa bawat isa, dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Makakaupo na po tayo and then magtipon tayo ng ating mga kaloob. Ngayong gabi. Amen. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Sing with me. Are you ever burdened with a load of care? Does the cross seem heavy you are called to bear? Count your many blessings, every doubt will fly, and you will be singing. Yes, stand up please. Count your many blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Count your many blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. All the people say amen. Ama naming Diyos, salamat po sa gabing ito. Tulungan niyo po kami manatili sa barko ng iyong kalooban. At anumang tangka na kami tumakas, lumihi sa iyong kalooban, putulin namin ang mga lubid na maglalayo sa amin sa iyong kagustuhan. Bless niyo po ang bawat isa at dumating ka na masumpukan mo kaming mga tapat na naglilingkod. Gamitin mo kami sa kaligtasan ng aming mga mahal sa buhay, mga kaibigan, at ikatitibay ng aming mga kapatiran. Kami naman po, pinagtatagubilin namin ang sarili namin sa isinusuko sa iyo. Pangunahan niyo kami upang kami mabuhay ng tama sa iyong paningin. Hiling namin ang lahat ng ito na hindi kami mailigaw ni inuman, kailanman, hanggang ikaw ay bumalik. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. And all the people say amen? Amen. Magandang gabi po sa lahat. Purihin ang Panginoon, pati mga sa naka-online. Kamain po tayo sa isa't isa. Rejoice in the Lord evermore.